Ang usapin sa karagatan, dinala sa kalsada. Nagkasa ng peace walk ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at civil groups para sa selebrasyon ng 2016 Arbitral Award. Isang kilos protesta rin ang ginawa sa harap ng tanggapan ng Chinese Embassy. Yan ang Agenda Weekend Report ni John Riz Galata ng Abante. Nagsanib puwersa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at civil groups para ipagdiwang ang ikasampung anibersaryo ng South China Sea Arbitral Award, isang desisyon ng International Tribunal na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bumuhos ang malakas na ulan sa kalagitnaan ng National Peace Walk pero hindi nito napigilan ng mga kalahok na ipagpatuloy ang aktibidad. Dumalo mismo sa event sina AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr., PCG spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela at Defense Secretary Gilbert Teodoro. Ang Defense Chief aminadong bagamat malayo na ang narating ng Pilipinas sa kakayahang pangalagaan ng maritime territory ng bansa, kulang pa rin ito. Ngayon, tinatatag na natin ang ating kakayahan, pangalagaan ang ating karagatan. So malayo na ang tinakbo, ngunit sapat na ba ito? Hindi. So ito ay everyday effort. Hindi tayo pwede magpabaya kahit isang segundo. Ani Teodoro, isa ang WPS sa mga pinagkukunan ng kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino at maituturing na pamana sa mga susunod na henerasyon. Nagpasaring naman si Tariela sa umano'y mas pinaigting na pagpapakalat ng mga maling naratibo ng China kaugnay sa usaping teritoryo. Well, mula sa lahat, the reason why the Chinese government is upgrading yung information operation nila, yung FEMA operation nila, it's because obviously they are losing the narrative. Since we started the Transparency Initiative under President Ferdinand Marcos Jr., nakita natin mas tumaas ang kamalayan ng ordinaryong Pilipino. Ito ang dahilan kung ba't mas maingay sila ngayon. Samantala, nagmarcha at kilos protesta din ang Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya, Filipinos Do Not Yield o FDNY Movement at iba pang progresibong grupo patungo sa tanggapan ng Chinese Embassy sa Makati City ngayong araw para kondenahin ang umano'y patuloy na agresyon ng China sa maritime territory ng Pilipinas. Giit ni FDNY Movement spokesperson Giselle Albano, dapat umiral ang respeto sa desisyon ng International Tribunal. May batas po tayo na dapat irespeto dahil yun po ang batas. No one is above our law. Kaya po yun po ang hinihingi po namin na galangin ang 2016 July 12, 2016 Arbitral Tribunal Award na 10 years na ngayon. Sa nasabing demonstrasyon, pinunit, hinagisan ng itlog, inapakapakan at sinunog ng mga grupo ang larawan ni Chinese President Xi Jinping kasabay ng pagtatanghal ng dula. Hindi raw dito natatapos ang kanilang paglaban dahil magpapatuloy sila sa paglulunsad ng pagkilos hanggat hindi natutuldukan ng tensyon sa West Philippine Sea. Para sa Agenda Weekend, John Riz Galata, Abante.